Anak, huwag kang sumugo doon. Baka ano pang mangyari sa'yo. Alam mo naman na sanay pumatay ng tao ang hayop na Vanessa na yun. Mami, kaya ko ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Sige mami, aakyat na po ako sa taas. Nasaan si Yaya Tanya mami? Bakit mag-isa ka lang? Tanong ni Talea. Nasa labas siya anak, nasa garden. Sige na, umakyat ka na. Kaya ko ng sarili ko. Mami, hindi po na... Nandito ako ngayon, aalagaan kita. I love you, Mami. Hinalikan ni Talea ang kanyang mami sa pisngi. Mami, nagbibihis lang po ako. Ha, tapos babalikan kita dito. Dadalhin kita sa garden. Saan ni Talea? Okay anak, hihintayin kita dito. Nag-shower si Talea at agad siyang nagbihis. Pagkatapos ay agad na siyang bumaba para ipasal niya ang kanyang mami sa garden. Pero nagulat siya nang nawala na ang kanyang ina sa sala. Ang akala niya, dinala na ito ni Yaya Tanya sa garden. Kaya lumabas na rin siya, pero nagulat siya nang nasa loob ng ang mami niya sa kotse ni Vanessa. Vanessa, saan mo dadalhin ang mami ko? Mami, huwag po kayong sumama sa babaeng yan. Vanessa, ibaba mo si mami. Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Natakot ba kita, Chantal? Hahaha. Ibabalik ko ang mami mo. Huwag kang mag-alala. Mamamasyal lang kami. Ano ka ba? Bakit ka takot na takot? Tinawagan ni Talea si Nathan. Sinabi nito na merong emergency sa bahay. Kung kaya't nagmamadaling pumunta si Nathan sa bahay nila ni Talea. Hinarangan ni Talea ang sasakyan dahil ayaw niya itong paalisin. Hindi siya papayag na dalhin ni Vanessa ang kanyang ina. Binuksan ni Vanessa ang window ng kotse ni Vanessa. Sinigawan niya si Talea na umalis na sa daan dahil aalis na sila, pero nagmatigas pa rin si Talea. Natatakot siya na patayin ni Vanessa ang kanyang ina dahil gusto niya itong gantihan. Nilabas ni Vanessa ang ulo niya sa window kaya madali itong hinila ni Talea. Hinugot niya ito palabas ng kotse. Nahulog si Vanessa at bumagsak ang katawan nito. Sa galit ni Talea, sinakyan niya si Vanessa at sinampal-sampal niya ang mukha nito. Gigil na gigil siya kay Vanessa at takot na takot. Sobrang nag-alala siya sa kanyang mami. Umiiyak siya sa sobrang takot at nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa galit. Binaba ni Yaya Tanya sa kotse at sinakay niya ito sa wheelchair. Bigla lang kasing pumasok si Vanessa sa loob ng bahay na hindi niya alam. Galit na galit si Talea kay Vanessa, hindi pa rin siya makontento. Kinalmot niya ang mukha nito at sinabunutan niya ang buhok ni Vanessa. Sumigaw na si Vanessa sa sobrang sakit dahil inubos na ni Talea ang kanyang buong lakas. Ang galit mula nang pinidap siya at pinahirapan siya sa loob ng bodega at kinuha ang kanyang anak at pagnanakaw sa kanyang mukha. Duguan ang mukha ni Vanessa, dumugo na ang ilong nito, parang tigre si Talea na nakawala sa kanyang kulungan. Umiyak ang kanyang mami habang nanonood sa kanya. Nakita niya ang emosyon ni Talea. Alam niyang natakot ito ng sobra dahil alam niya kung gaano kademonyo si Vanessa. Sa galit ni Talea, tinanggal niya ang kanyang tsinelas at sinampal-sampal niya ang mukha ni Vanessa. Tama na, sigaw ni Vanessa, pero hindi pa rin nagpaawat si Talea. Tumayo siya at inapakan niya ang mukha ni Vanessa. Hayop ka, Vanessa. Papatayin kita. May plano ka pala na kidnapin ang mami ko. Alam nating dalawa kung sino ang totoong Talea. Namatayan ka ng ina at ama, di ba? Kaya gusto mong gumanti sa akin. Gusto mo rin kunin ang mami ko dahil gusto mong makaganti sa akin. Tangina ka, Vanessa. Kung namatay man ang mga magulang mo dahil yan sa kabaliwan mo, huwag kang mandabay ng ibang tao. Kung lahat ng karma ibinabalik sa'yo, kulang pa yan, Vanessa. Kulang pa yan. Sinipa ni Talea ang tiyan ni Vanessa. Sumigaw na ito sa sobrang sakit, pero hindi pa rin tumitigil si Talea. Naghalo na ang kanyang sipon, luha at pawis. Tigilan mo na ako, tama na. Nasasaktan ako, sigaw ni Vanessa. Masakit ba, Vanessa? Nasasaktan ka rin pala. Sa tingin mo, maawa ako sa'yo. Hindi, Vanessa. 5 taon nagpakasasa ka sa mukha ko. 5 taon ako nagmukhang tanga dahil inangkin mo ang pagkatao ko. Inangkin mo ang mga mahal ko sa buhay. Sa tingin mo, may awa pa ako sa'yo. Papatayin kita, Vanessa. Naghanap si Chantal ng kahoy na maihampas niya ito sa ulo ni Vanessa. Nakita siya ni Veronica na may hinahanap
Anak, anong plano mo? Anak, tama na. Tama na, anak. Alam kong takot ka sa pwedeng mangyari sa akin kanina. Pero ayaw kong maging kriminal ka. At ayaw kong maging katulad ka sa babaeng yan. Saad ni Veronica habang humahagod ng iyak. May nakitang malaking bato si Talia. Kinuha niya ito para ihampas niya sa ulo ni Vanessa. Nagulat si Talia. Nang akmang hahampas sinasana niya si Vanessa ng bato ay merong yumakap sa kanyang likuran. Nagulat siya nang makita niya ang kanyang ina na nakatayo ito mula sa wheelchair. Binitawan ni Talia ang bato at madali niyang inalalayan ito. Pero diretso itong nakatayo. Mami, magaling na po kayo. Nakatayo na po kayo, Mami. Niyakap ni Talia ang kanyang ina, labis ang kanyang tuwa. Nang tumayo na ito, umagulhol siya ng iyak dahil nakakalakad na ang kanyang ina. Vanessa, pasalamat ka. Dahil pinigilan ako ng mami ko. Siya ang anghel ko. Ayaw niyang pumayag na ako'y magkasala. Sa isang katulad mo, dumating na rin si Nathan at nagulat siya na makita niyang duguan si Vanessa at nakahiga ito sa lupa. Duguan ang mukha nito at bugbog ang katawan. Nahirapan itong makatayo dahil tinadyakan ito ni Talia. Chantal, anong nangyari? Bakit naguan si Talia? Tanong ni Nathan. Buhay pa yan, Nathan. Masamang damo yan. Matagal pa mamamatay yan. Saad ni Chantal. Tila nakalakad ka na. Paano nangyari yun? Nathan, siya ang ginamit ng Diyos para pigilan akong patayin ang hayop niyan. Sigaw ni Chantal. Bumangon si Vanessa at dahan-dahan siyang tumayo. Galit na galit siyang tinitigan si Chantal. Humanda ka, Chantal. Babalikan kita. Pagbalik ko, sisiguraduhin ko sa iyo na nakaredy na ang kabaong mo. Sigaw ni Vanessa. Mami, bakit hindi mo ako tinulungan? Ako ang anak niyo, hindi ang Chantal na yan. Sigaw ni Vanessa. Talia, wala akong kinakampihan sa inyo ni Chantal dahil hindi ko pa alam kung sino ang totoong anak ko. Umuwi ka na kay Miguel. Gamutin mo ang sugat mo. Kaya mo bang mag-drive? Kasi kung hindi, ipapahatid kita kay Nathan. Hindi na kailangan. Kaya ko mag-drive. Mag-isa, Chantal, humanda ka dahil sasabihin ko kay Miguel ang ginawa mo sa akin. Pagdating ni Vanessa sa mansyon, diretso siya sa kwarto para maligo. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Nagplano naman siya kung paano niya patayin si Talia. Pagdating ni Miguel, nagulat siya dahil puno ng dugo ang damit ni Talia at namamaga pa ang mukha nito. Talia, anong nangyari sa'yo? Bakit puno ng dugo ang damit mo? Tanong ni Miguel. Miguel, si Chantal ang may gawa nito. Binugbog niya ako. Magpapile ako ng case laban sa hayop na yun. Ipapakulong ko siya, Miguel. Naguguluhan si Miguel sa nangyari. Tinawagan niya si Chantal para alamin ang totoo. Sinabi ni Chantal ang lahat kay Miguel. Kinabukasan, maagang gumising si Vanessa dahil plano niyang mag-file ng case laban kay Talia. Pero nagulat siya nang wala na si Miguel sa kanyang tabi. Nauno nang umalis si Miguel, kaya nagmamadali na siyang mag-shower para habulin si Miguel sa opisina. Gusto niyang magpasama kay Miguel na mag-file ng case laban kay Talia. Nagtataka si Miguel dahil may mga pulis na pumasok sa kanilang opisina kasama sina Carlos, Nathan at si Victor. Daddy, meron bang problema? Bakit may mga pulis? Tanong ni Miguel. Miguel, kailangan na natin ipakulong si Vanessa. Delikado ang buhay ni Talia at ni Lester dahil sa nangyari kahapon. Posibleng magpapile siya ng case laban kay Talia. Hindi ako papahig na mapahamak na naman si Talia sa mga kamay ni Vanessa. Saad ni Victor. Daddy, umupo muna kayo at magpapagawa ko ng kape. Saad ni Miguel. Pagdating ni Vanessa sa opisina ni Miguel, nagulat ito dahil mayroong ng mga pulis. Nag-alinlangan pa siyang pumasok sa loob. Miguel, bakit may mga pulis? Anong nangyari dito? Pinapahuli niyo na ba si Vanessa? Dad, kaya ba may mga pulis? Nahuli na pala. Dumaan lang kasi ako dito para kunin si Miguel. Daddy, magpapasama sana ako sa kanya. Mag-file ng case laban sa pananakit ni Vanessa sa akin kahapon. Tingnan mo naman ang ginawa ng kriminal na yun sa akin, Dad. Ang dami kong pasa at namamaga pa rin ang mukha ko hanggang ngayon. Seryosong saad ni Vanessa. Nagulat si Vanessa nang pumasok si Talia. Nakangiti ito at lumapit sa kanya. Bakit lumaki ang mga mata mo, Vanessa? Nagulat ba kita? Tanong ni Talia kay Vanessa. Huling araw mo na ngayon, Chantal. Makukulong ka na.
Akala mo ba mapapalagpas mo ang pangbubugbog mo sa akin kahapon? Nagkakamali ka dahil gagawin ko ang lahat para mabulok ka sa kulungan. Galit na singhal ni Vanessa kay Talia. Vanessa, binugbog kita dahil kinidnap mo ang mami ko. Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Kahapon lang kitang-kita ko sa mukha mo na may gagawin kang masama kay mami. Kung binugbog man kita, wala kang karapatan magreklamo dahil deserve mo yon. Isa kang kriminal, manluloko, mang-aagaw na muka, sinungaling at scammer. Sigaw ni Talia. Hindi totoo yan, huwag kayong maniwala sa babaeng to. Pinilit niyang agawin ang personality ko, ang identity ko. Paano ko kikidnapin ang sarili kong ina? Paano ko sasaktan ang sarili kong ina? Isipin mo nga, Vanessa, bakit ayaw mong sumuko? Bakit ba ayaw mong bitawan ang mukha ko? Sigaw ni Vanessa kay Talia. Ngumisi si Talia sa sobrang galing ni Vanessa. Vanessa, nababalutan na ng kalyo ang iyong mukha. Sobrang kapal na talaga, no? Pinanindigan mo talaga ang mukha na yan. Kahit alam mong ako ang may-ari niyan. Hahaha, wala na ba? Halaga sa iyo ang salitang kahihiyan, Vanessa. Saludo na ako sa kakapalan ng pagmumukha mo. Wika ni Talia. Ako si Talia, walang maniniwala sa iyo dahil manluloko ka. Daddy, ipakulong niyo na yan, dalhin niyo na yan sa kulungan ang babaeng yan. Sigaw ni Vanessa. Ano ang ikakaso mo sa akin, Vanessa? Kakasuhan mo ako dahil binugbog kita. Dahil di ka nagtagumpay sa pagpatay sa akin at sa pagkidnap sa mami ko kahapon. Hahaha, ang kapal talaga ng mukha mo. Napakawalang hiya mo. Galit na singhal ni Talia. Tama na yan, Vanessa. Alam na namin noon na pa na ikaw si Vanessa. Ikaw ang nanakit sa anak ko. Ninakaw mo ang anak niya dahil hindi ka nakontento pa. Pati mukha niya, ginaya mo. Ganun na lang ba kalaki ang inggit mo sa anak ko, Vanessa? Pati mukha niya, ninakaw mo para lang agawin ang lahat ng pag-aari niya. Nagpakasasa ka sa sarap kasama si Miguel sa asawa ng anak ko. Si Lester na anak ng anak ko. Kami ni Veronica, niloloko mo. Si Violeta at lahat ng tao sa mga paligid mo. Kailan lang namatay ang mga magulang mo, di ba? Anong pakiramdam, Vanessa? Binawi ng Diyos ang lahat na meron ka dahil hindi mo sila pinahalagan. Meron kang sariling pamilya pero nang aagaw ka ng ibang pamilya. Karma ang tawag niyan, Vanessa. Sigaw ni Victor. Palipat-lipat ng tingin si Vanessa kay Talia at Victor. Lumapit siya kay Victor at niyakap niya ito. Nagulat si Talia sa ginawa ni Vanessa. Daddy, anong nangyayari sa iyo? Naniniwala kayo kay Vanessa. Manluloko siya, Daddy. Sinungaling. Gawain niyang lahat para makuha niya ang lahat sa akin. Huwag kayong maniwala sa kanya, Dad. Ako si Talia, ang anak niyo. Bakit mas naniniwala kayo kay Vanessa? Wala siyang ibang ginawa, kundi pahirapan niya ako, Daddy. Miguel, ako si Talia. Paniwalaan niyo ako. Sigaw ni Vanessa habang umiiyak. Magdrama ka pa, Vanessa. Kulang ka. Kulang pa yan para makumbisi mo kami. Galingan mo pa ng gusto ang acting mo. Singhal ni Miguel sa kanya. Miguel, pati ikaw ba naman ayaw mo maniwala sa akin? Binibilog ni Vanessa ang ulo niyo. Bakit ginagawa mo sa akin to, Miguel? Nabubulagan ka na sa pagmamahal mo sa kanya. At hindi ka na naawa sa akin. Pareho kayong lahat. Mas gusto niyong paniwalaan ang lahat. Nakasinungaling nga ni Vanessa. Lumapit siya kay Talia at sinampal niya ito. Hindi nagpataholo si Talia at nakita niya ang kape sa ibabaw ng mesa ni Miguel. Kinuha niya ito. Binuhas niya sa mukha ni Vanessa. Aray, ang init. Hayop ka, Vanessa. Idadagdag ko pa ito sa ikakaso ko sa iyo. Sigaw ni Vanessa. Tigilan mo na ang pagtawag mo sa akin sa pangalan mo, Vanessa. Nakakasuka. Singhal ni Talia. Malaki ang kaibahan ninyo ng anak ko. Simula nung bumalik ka, hindi ko narinig sa iyo ang po at opo. Hindi mo ako hinahalikan sa pisngi. Ang layo mo kay Talia. Malambing na anak si Talia. Hindi yan natutulog kapag hindi siya sigurado na safe kami. Kahit na dulo ng kuko ni Talia, hindi mo mapantayan, Vanessa. At huwag mong tawagin na Vanessa ang anak ko dahil ikaw si Vanessa. Ikaw ang inaayawan mo ang mukha mo mismo at pangalan mo. How much more pa kaya si Talia? Kinamumuhan ko ang pangalan mo, Vanessa, dahil ang pangalan na yan
ang dahilan kung bakit 5 taon nawala ang anak namin, singhal na sabi ni Victor. Daddy, kaya ako nagkakaganon dahil sa pagpapahirap sa akin ni Vanessa. Naapektuhan ang attitude ko. Laging na akong irritable. Yun lagi ako. Kasi sinasaktan ni Vanessa nung kinulong niya ako. Sa bodega, akala ko, naiintindihan niyo lahat. Akala ko ba, Miguel, mahal mo ako? Vanessa, ang sabi ko sa'yo, si Natalia ang mahal ko. Hindi ko sinabi na mahal ko si Vanessa. Saad ni Miguel. Nathan, akin na ang mga dokumento na magpapatunay na si Talia na kasama ngayon ni Miguel ay isang impostora. Fingerprints, DNA test, doktor na nag-surgery sa mukha niya. Vanessa, yan ang mga picture mo na ikaw nga si Vanessa. Testimony ni Carlos ng kanya at ng kanyang lola na muntik mo nang ipapatay. Ngayon, Vanessa, ayaw mo pa bang umamin ng totoo? Ito ang conversation niyo ni Carlos sa pagpatay mo sa anak ko noong panahon na nag-out of town sila ni Miguel. Ang pagpalo mo sa ulo ni Talia ng base at ang lahat na conversation niyo na nai-record yun ni Nathan dahil sa mga oras na yun, tinatawagan ni Talia si Nathan at ang kamera sa loob ng bahay hindi nagsisinungaling. Nandito lahat ang mga ebidensya. Vanessa, wala ka ng takas. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko, mabubulok ka sa kulungan at sapat na ang mga ebidensya na yan para mabulok ka sa bilangguan habang buhay. Mahatulong ka ng guilty. Ang panggagaya mo sa mukha ng anak ko, isang malaking krimen yun. Magkita tayo sa korte, Vanessa. Gusto kong marinig ang hatol ng judge sa'yo na guilty ka habang buhay, na habang buhay kang makukulong. Miguel, hindi totoo ang mga sinasabi nila. Huwag kang maniwala sa kanila. Ako si Talia. Nagsisinungaling lang silang lahat. Lumapit si Talia kay Vanessa at sinampal niya ito. Hayop ka, hanggang sa dulo, nagsisinungaling ka pa. Tinanggal ni Talia ang kanyang butones at pinakita niya ang balat sa kanyang dibdib. Ito ang wala sa'yo, Vanessa. Kahit kailan, hindi mo ito magagaya. Sa araw na nagpakilala ko na ako si Talia, naniniwala na sa akin ang mga magulang ko dahil kilala nila ang totoong ako. Sa attitude, ang layo mo sa akin. Kahit anong gawin mong panggagaya sa akin, bagsak pa rin. Hindi mo ako magagaya. Ako ang original at fake ka lang. Kukupas, magagasgas kahit ayaw mo, kusa itong magpe-fade at lumalabas ang totoong kulay. Kaya ngayon, tapos ka na, Vanessa. Kukunin ko na ang mga inagaw mo sa akin. Kukunin ko na ang asawa ko at may pahabol pa ako. Matagal lang nagbalik ang memory ko. Sinasabayan ko lang ang mga laro mo dahil ayaw kong mapahamak ang mga mahal ko sa buhay. Ngayon, sa kulungan ka natitira. Malaya ka ng isigaw sa buong mundo na ako ang tunay na Talia, isang attorney, isang CEO at asawa ni Miguel de los Reyes, singhal ni Talia. Tumulo ang luha ni Miguel sa sobrang saya. Sa wakas, malaya na siyang lumapit sa totoo niyang asawa. Lumapit siya kay Talia at niyakap niya na mahigpit. Salamat at natapos na ang lahat. Malaya na kitang mahawakan, mayayakap, mahahalikan. Ang akala ko may amnesia ka pa. Ang akala ko hindi mo pa ako naaalala. Matagal ko nang alam na ikaw ang totoo kong asawa. Humagulhol ng iyak si Miguel. Nagulat si Talia sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala, kaya pala ang sweet ni Miguel sa kanya. Kailan pa, Miguel? Kailan mo pat nalaman ang totoo? Ang totoo, tanong ni Talia. Talia, noong hinulog ka ni Vanessa sa pool, bumakat ang balat mo sa iyong damit. At yun ang dahilan kung bakit nalaman ko na ikaw ang asawa ko. Pero hindi ko sinasabi sa'yo, baka masaktan ka ni Vanessa, kaya tiniis ko ang lahat. Tiniis ko na hindi ka mahawakan kahit gustong-gusto na kitang yakapin sa mga oras na yun. Pero pinili ko na protektahan kayo ni Lester. Ngayon, pwede na ba kitang mayakap, Talia? Tanong ni Miguel habang humahagulhol ng iyak. Nanlilisik ang mga mata ni Vanessa sa galit. Kung hindi niya halos lubos maisip na alam na pala ni Miguel na siya si Vanessa. Pakiramdam niya ay nagmukha siyang tanga. Mga hayop kayo. Alam mo na pala, Miguel, na ako si Vanessa. Pinaglaruan niyo akong lahat. Magbabayad kayo. Mas doble pa ang kukunin ko sa inyo. Singhal ni Vanessa. Lumapit si Vanessa kay Talia at bigla niya itong sinakal.
Hayop ka, Talia. Kahit kailan, salot ka sa buhay ko, papatayin kita. Vanessa, tama na yan. Ang kapal na mukha mong saktan ang anak ko. Samantalang ikaw ang may malaking kasalanan sa kanya. Sigaw ni Victor. Hinablot ni Nathan si Vanessa at dinala niya ito sa labas. Nilagyan na ng mga pulis ng posas ang kanyang mga kamay. Vanessa, paano na para pagbayaran mo ang mga kasalanan mo kay Talia? Halos 5 taon siyang nagtago sa kanyang mukha dahil kinuha mo ang buong pagkatao niya. Ngayon, ikaw na ang magtatago sa loob ng rehas, saan ni Nathan. Magbabahid kayong lahat. Sisingilin ko kayo. Isa-isa, sigaw ni Vanessa. Dinala si Vanessa ng pulis sa police station. Wanted si Vanessa noon, kaya medyo malaki ang chance na habang buhay ang kanyang pagkakakulong dahil sa patong-patong na kaso nito. Daddy, maraming salamat po. Ginawa niyo po ang lahat para mabigyan niyo ako ng hustisya. Mahal na mahal ko po kayo, Daddy. Niyakap ni Talia ang kanyang daddy at humagulhol siya ng iyak sa dibdib ng kanyang ama. Nathan, maraming salamat. Carlos, kumusta ka? Pati si Lola, kumusta na rin? I'm sorry kung hindi kita napansin kanina. Maraming salamat sa inyo ni Carlos dahil tinulungan mo pa rin ako hanggang sa huli. Seryosong saad ni Talia. Walang anuman, Talia. Hangad ko ang kaligtasan at kaligayahan mo. Sana maligaya ka sa nakasama ang mga mahal mo sa buhay. Sa ganitong paraan man lang ay makakabayad ako sa malaking kasalanan ko sa iyo. Masaya ako para sa iyo, Talia, saad ni Carlos. Kanina pa pinagbasdan ni Miguel si Talia at si Carlos. Iba ang pakiramdam niya sa dalawa. Nakaramdam siya ng selos. Miguel, si Carlos kasi ang tumulong sa akin sa loob ng halos 5 taon. Silang dalawa ni Lola Sandra. Binuhay niya ako, Miguel. Pinalo ako ni Vanessa ng baseball bat. Ang akala ni Vanessa patay na ako. Kaya pinatapon niya ako kay Carlos. Pero dinala ako ni Carlos sa hospital at binuhay. Kaso nagkaroon ako ng amnesia kaya hindi ako nakauwi sa iyo, Miguel. Ano? Ikaw ang tauhan ni Vanessa, Carlos? Buhay pala ang asawa ko. Bakit di mo siya dinala sa akin? Hindi na sana umabot sa point na naghihirap ang asawa ko sa mahabang panahon. Kinukonsinti mo rin si Vanessa sa mga masasamang gawain niya. Ikaw pa rin ang kidnapper ng asawa ko. Kailangan mo pa rin makulong, Carlos, at magtrabaho ka. Nagtatrabaho ka pa talaga dito sa company. Ang kapal na mukha mong linlangin ako, sigaw ni Miguel. I'm sorry, Sir Miguel. Hindi ko nilabas si Talia dahil delikado siya kay Vanessa. Papatayin siya nito kapag nakita niya na buhay si Talia at papatayin niya pati ang lola ko. Wala akong ibang intensyon kundi ang mabuhay ng maayos at safety si Talia dahil mahalaga siya sa akin. Mahalaga. Nakikita na kita noon sa Park A. So aminin mo sa akin, kaya mo ba binuhay ang asawa ko dahil mahal mo siya? Sagutin mo ako, Carlos. Sigaw ni Miguel. Miguel, tama na yan. Hayaan na natin si Carlos. Mabait siya, Miguel. Nagipit lang siya kaya pumasok siya sa ganun na trabaho. Mabait siya, Miguel. Maniwala ka sa akin. Pero Talia, hindi tama ang ginawa nila ng kanyang lula. Tinago ka nila sa akin sa mahabang panahon. Naghihirap ka kasama nila dahil sa inaliyo ka nila sa akin. Pwede ka naman nilang ihatid sa totoo mong pamilya, di ba? Tanong ni Miguel. Miguel, ang importante, binuhay nila ako. Minahal at tinalagaan. Tinuring na pamilya at kasama mo na ako ngayon dahil binalik niya na ako sa iyo, Miguel. Magpasalamat na lang tayo sa kanya, Miguel. Huwag mo nang pahabain ang problema, tura ni Talia. Miguel, tama na yan. Mag-usap kayo ng maayos ni Talia, anak. Mauna na ako. Carlos, sana huwag ka nang gumawa ng masama. Sige na, iwanan na natin silang mag-asawa para magkausap sila ng maayos. Saad ni Victor. Naiwan sina Miguel at Talia sa loob ng office. Galit na galit pa rin ang mukha ni Miguel. Nakita kasi niya kanina kung paano titigan ni Carlos si Talia. Miguel, tama na. Ayaw ko magtanong ka pa tungkol kay Carlos. Malaki ang utang na loob ko sa kanila, Miguel. Kaya hindi ko sila pwedeng ipakulong. Kaya sana wag mong ipilit sa akin ang gusto mo para hindi tayo mag-away. Seryosong saad ni Talia.
Talia, ikaw ang masusunod. Pero ayaw ko nang makita ang mukha ni Carlos. Ayaw kong makipagkita ka sa kanya or sa lola niya. Talia, ayaw kong may ibang tumingin sa'yo. Nang ganun kita kamahal. Ayaw kong hawakan ka ng iba. Ang katawan mo, gusto kong ako lang, saad ni Miguel. Umiiyak si Miguel dahil nagsiselo siya ng sobra kay Carlos. May gusto siyang itanong kay Talia pero natatakot siya na baka magalit ito sa kanya. Samantalang nasa loob na ng selda si Vanessa, pinagtripan siya ng kanyang mga kasamahan. Nakaupo siya sa isang sulok at palipat-lipat ang kanyang tingin sa kanyang mga kasamang preso. Ang sikip ng kanilang higaan at karton lamang ang nakalatag sa sahig. Nandidiri pa siyang makitang marumi ang sahig kung saan doon lang sila matutulog. Sinita siya ng isang preso at sinigawan siya ni Todd dahil nagpapakita ito ng kaartihan. Hoy ikaw, huwag kang mag-inarte kung ayaw mong sa loob ka ng CR namin patulugin. Kung mayaman ka sa inyo, walang kwenta yan dito sa loob. Dahil lahat tayo dito sa sahig lang matutulog. Yan ang karton mo. Wala kang kaagaw diyan, saad ng isang preso. Pero maldita si Vanessa at sumagot pa siya. Wala akong pakialam sa inyo. Ang babaho niyong lahat, mga dugyot. Makakalabas din ako dito. Hindi ako nababagay sa lugar na to, singhal ni Vanessa. Sa galit ng isang presos, lumapit ito sa kanya at sinampal ng malakas ang mukha ni Vanessa. Gaganti sana si Vanessa, pero binugbog siya ng isa sa mga kasamahan nitong preso. Kung gusto mong mabuhay na matagal, umayos ka, makisama ka sa kapwa mo preso. Sigaw ng kasamahan nilang preso. Nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Vanessa. Hindi niya ito matanggap kaya nagwawala siya sa loob ng Supreme Court. Binantaan niya si Talia na hindi pa tapos ang kanilang laban. Huwag kang magpapakasaya, Talia, dahil hindi pa tayo tapos. Hindi ako papayag na magkaroon kayo ng happy ending ni Miguel. Gagawin ko ang lahat para magdusa ka at hindi kita hahayaan na maging masaya, singhal ni Vanessa kay Talia. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, Vanessa. Wala akong pakialam kung ako sa'yo. Magpakabait ka na para naman kapag namatay ka, sumalangit ang iyong kaluluwa para naman mabawasan kayo sa impyerno. Sobrang sikip na doon, Vanessa. I'm sure hindi ka makahinga. Ganti ni Talia kay Vanessa. Dinala na nga ng mga pulis si Vanessa sa selda. Nanginginig si Talia sa galit dahil sa mga salitang binitawan ni Vanessa. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay at pinakalma siya ng kanyang asawa. Talia, wag mo nang isipin yun. Hanggang salita lang naman yun. Wala na siyang pamilya at wala na siyang pera. Paano niya magawa ang mga pananakot niyang yun? Wag mong sirain ang araw mo sa katulad niya, saad ni Miguel habang niyakap niya ang kanyang asawa. Masaya siya dahil sa wakas magkakasama sila ni Talia at mamumuhay na tila tahimik at wala nang hadlang sa kanilang pagsasama. Talia, congratulations! Nahatulan na si Vanessa ng habang buhay na pagkakakulong at natupad na rin ang pangarap ko na sana dumating ang araw na maging masaya ka. Mag-ingat ka lagi, Talia, pero hindi pa rin ako titigil. Nababantayan ka para sa kaligtasan mo, saad ni Carlos habang nakasimangot si Miguel dahil sa mga salitang binitawan nito. Carlos, maraming salamat sa lahat. Pakisabi naman kay Lola na miss ko na siya. Sana malaman, minsan dalhin mo siya sa akin para makapag-banding kami, Carlos. Hindi mo na ako kailangang bantayan dahil okay na ang lahat. I-focus mo na lang kay Lola ang buhay mo. Carlos, maraming salamat sa tulong mo sa asawa ko. Baka nakalimutan mo na asawa ako ng babaeng kinakausap mo. Sobrang concerned ka na yata sa kanya at parang hindi naman yata okay sa akin na diyan ka nakabantay lagi sa asawa ko. Gusto kong magpasalamat sa mga nagawa mo para kay Talia. Pero kung talagang concerned ka sa kaligtasan ng asawa ko, dapat noon mo pa binalik siya sa amin. Bakit mo pinaghintay ng halos 5 taon? Seryosong tanong ni Miguel. Miguel, tungkulin kong bantayan si Talia kung ano man ang gagawin ko. Huwag mo na akong pakialaman. Wala akong masamang intensyon. Ang gusto ko lang safe siya, saad ni Carlos habang palipat-lipat ng tingin kay Miguel at Talia. Kung meron kang ibang plano sa asawa ko, huwag mo nang ituloy. Binabalaan kita, seryosong sabi ni Miguel.
Miguel, baka nakakalimutan mo na ako ang nagbalik sa asawa mo. Kung makapagsalita ka, parang sobrang masama ako. Kung binalik mo ang asawa ko, noon pa sana, hindi na sana umabot sa ganito. Pero mas pinili mong itago siya sa isla. May gusto ka ba sa asawa ko, Carlos? Kaya ka nagkakaganyan. Kaya gusto mo siyang sundan. Kaya kong protektahan ang asawa ko. Hindi naman kailangan ng bodyguard niya. Nandito na ako para bantayan siya. Kung pwede sana, huwag ka nang magpakita sa asawa ko. Tura ni Miguel habang nagpipigil ang kanyang galit. Tama na, Miguel. Sa bahay na tayo mag-usap. Ang mahalaga ngayon, na ipakulong na natin si Vanessa at habang buhay na siyang magbabayad ng mga kasalanan niya sa atin. Kaya ganun na nga po ang nangyari. Umuwi na sila ng bahay at nagsama na sila na masaya ni Miguel at si Talea at napatawad na nila si Carlos. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Miguel at ni Talea. At sana po subaybayan niyo rin po ang mga susunod ko pang kwento ng pag-ibig. God bless po sa ating lahat. At maraming salamat po sa inyo na sumubaybay sa kwento ni Talea at ni Miguel.